Butas talaga. Maraming tulo kaya. Okay. Hello, good morning. Isang mapagpalang araw sa lahat. Ito po si Viva Mascarados. Nakikita niyo yung bahay ni Viva Mascarados, napakalit lang compare po doon sa mga kapitbahay ko. Sa kanila kasi matagal yan sila. Ako lang, nakuha ko lang yan noong year 2018 pa. Nung tumira ako, ganyan lang kalaki yung bahay kung saan mga kapitbahay ko wala pang mataas yan. Nasa 4 by 10 meters po sukat. Pare-pareho lang po kami niyan. Ganyan po sitwasyon. Ngayon pag umuulan, lalo na itong nakalipas na mga bagyo-bagyo, ito po yung kalagayan ng aking shop. Yan, may mga tulo. Nakakatawa ka minsan dahil hindi ko malaman kung saan nagsimula yung mga tulo. Meron naman siyang ano ba tawag niyan, yung sapin sa bubong. Siguro sa sobrang tagal, hindi mo na alam kung saan nanggagaling yung mga butas at bigla-bigla na lang bumabagsak yung tulo. Katulad niyan, 4 na computer na po nasira sa tulo dahil pagising ko basa na mga computer dahil hindi ko alam na may tulong ganun. Hindi mo malaman talaga. Siguro yung pinaka-solution yan, tanggalin yung bubong, palitan kasi almost 7 years o to 8 years na po ako nakatira na yun. Sa ngayon, dahil nagbo-voice over tayo, sa mga oras nito nag-uulan din. Yan, napapansin nyo may mga ingay sa taas. Yan po yung pag umuulan dito. Yan na naman po si Big Viva ng kasagsagan ng ulan. Yan, panayligo na lang po talaga yung ginagawa pag umuulan. Kaya minsan napapaligo rin tayo. So ito yung sitwasyon ng chef ko. Ito lang po yung pagkakita ng kabuhayan ni Viva sa maliit na shop. Pero mahaba po ito. Kalahati niyan, sarili kong kwarto doon at mayroon din kusina, may kubita. So mahaba rin siya. Kung papaayos ito, papalagyan at taas, malaki rin sa tingnan. Ito po yung kalagayan na kung saan tinuturo ko yung tulo. Yan, nilagyan ko ng plastic. Papunta po ng labas yan para wala na po akong sahura na makikita dyan sa loob. Kasi dati, patong-patong po yung mga nakalagay dyan ng mga sahuran. Minsan, di ko alam kung saan ko na naman ilalagay dahil tumatakbo yung ulan, naglalakad po yung tulo. Ganyan po sistema na sa labas namin. At kaganda ng lugar na ito guys, kasi pag meron po ganap, masaya po rito. Yan, maraming tao, maraming bata, maraming nag-i-enjoy pag meron ganap dito. Lagi po ito Sabado-Linggo may birthday. Ito lang po yung bagyo ngayon na halos 1 linggo na inuulan. Parte po ng Bacoor, baha na rin. At hindi rin ako makakauwi ng Paranaque dahil sobrang baha rin doon. Kaya tis-tis na lang dito. Ito po yung sinahuran ko. Napakalakas po yung tulo niyan. Noong nag-live ako gabi, umakyat po si Rodis Adventure. Di ko alam na binigla umulan at biglang tumulo. Basa po ako bigla dyan nabuhos sa aking ulo. Kaya tinigil ko agad yung aking live. So, sa mga ganitong oras kahit umuulan, mayroon naman nagko-computer at least kahit paano may piso-piso po tayong kita. Ang bayad ng kuryente. Yan. Ang daming sahod niyan. Siguro sa gitna din mayroon din. Ma'am Orly, nandito ko ngayon sa hardware. Ngayon, kinanvas ko, ay katulad na ng mga yero,
Tapos yung pinaka-brace niya may bakal at saka kahoy. Kinambas ko yung yero. Ganito yung presyo. Ganito po yung mga yero. Oh, ganito rin siyang kapal sa bahay, hindi masyado. Ito 600 plus isa. Sinukat namin kasi nagdala akong pasukat kung ilang piraso yung palapat. Nasa 5 piraso yung aabutin, hindi pala 4, 5 piraso. Tapos ito like 600 plus yung ordinary na yero talaga. Tapos yung color, yung may kulay na makapal, ito 700 plus 720 yata isa. Tapos yung haba sakto, walang putol, 12 yung haba. So mas ano ako, mas refer ako dito sa color, mas makapal, maganda kaya compare dito, konti lang difference. Ito na mas maganda to mamimili. Yan, bale pinapakompute ko yung 5 piraso nito na to, si haba sakto talaga, walang putol yung taas na paglalagyan. Di ko alam kung magkano aabutin. Tapos depende na lang kung ano yung magiging pinaka brace ng bakal o kahoy, kasi yung bakal mga ganyan, bibigyan ako quotation yung presyohan para makompute ko mamaya. Yan, sige pa. Yung ganyan, yung pinag-anuhan ng kahoy na pinag-anuhan yero, bulok na siya kasi yung bandang gitna, yan, basa na siya at saka di siya maganda pakuha ng Mildred. So kung kahoy siya tapos color off, ipapako siya, hindi ko alam kung okay, kung magiging sayang kasi mahal din yung bakal para sa niya, brace. Tapos and dahil sa video ko, ayan, nakatanggap tayo ng message galing kay Ma'am Mildred Morris na nahawa sa akin. Sabi niya papalitan ko rin yung bubong. Ayan na siya. At nakuha ko yung pera, pinagbibili ko po ng materials na gagamitin sa pagpapalit yan. Inabot sa 5 yero, nasa 3,000 mahigit, kulang-kulang 4,000. Tapos yung mga kukulumber, mga semento para sa gilid, tapos sa kultibuhangin, mga pako, na maborte ng 5,500 lahat. So maraming salamat na Mildred sa pinadala mo kay Viva para maiayos yan. Yan habang nagbabaklas yan sila, malapit na po yung umulan. Minamadali ko na po yan sila. Yung isa dan, yung pinsa ko, hindi pala kaya talaga na asikasuhin kasi marupok. Nasabi niya, suggest niya dapat bakal na lang daw bibilin para matibay. Kung kahoy daw lahat papalitan, 5 pirasong kahoy lang po yung nabili ko, nakukulamber na tig 2x2. Mahal pa lang presyo, nasa 120 po isang 2x2, nakukulamber na 12 ang haba. Akala ko mura lang. So 5 piraso po yan na binili ko para pang support lang, kasi yung ibang kahoy pwede pa naman. Sabi ko pansamantala lang kasi kalahating part lang ng bubong ko yan na bandang harap yung may problema, kasi yung bandang likod naman ay ayos pa. Ngayon, yan, nagbabaklas na po yan kasi tanghali na po at pinamadali ko na rin dahil sa tingin ko aabutan yan sila ng ulan. Siya lang po talaga mag-isa niyan sa umpisa. Inahirapan siya sa pagkabit na dahil yung pagbaklas easy lang, madali lang naman pala sa kanya. Yung pagbaklas, yung pagkabit lang. Kaya naghanap po ako isa pang tutulong sa kanya. Napapalaki po ako dun sa labor. Hindi ko sukatakalain o Mildred na 1,200 yung nagastos ko sa labor. Inulit nila yan kinabukasan kasi umulan. Nung pag-ulan kasi may tumutulo, kaya kinurik pa nila dahil madalian lang dahil mababasa yung computer. Ito naman po yung mga kapitbahay ko, may mga kalapating inaalagaan at nilalagay lang dyan kasi yan na po yung libangan nila mahirap naman kontrahin natin yung kasiyahan ng mga bata, kaya hinahayaan ko na lang dyan maglagay sila. Tapos ayan, kalat-kalat na po yung mga yero. Kita nyo naman yung yero kung gaano na po ka bago. Kulay itim na po at maraming butas na talaga, kaya hindi ko siya matansya kung saan nanggagaling butas. Yan ang pruweba.
tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung mga butas. Kumbaga yung ceiling na parang foil, insulator ba tawag doon, Turkey? Yun na lang po talaga nagsusupport pag umuulan pala ay isang sahuran lang sa baba. Yan, napakabulok na pala yung mga yero na yan. At hindi ko sukat akalain na ganyan na sa kalala. Pero yung bandang kabila naman, wala naman tulo, siguro okay pa yun. Dahil di ko pa naman nakikitaan sa bandang CR lang talaga merong butas na konti, pero pinatalang ko na lang. Yan na po siya, nagbabaklas na po. Lahat po yan na bali 5 yero, napahaba 12. Ang kasya pala dyan, nakala ko 4 lang. Yan, hindi ko alam, ganun pala yung yero na nabili ko niyan. Ganun pala yung yero niya, putol-putol. Hindi pala diretso, tagpi-tagpi lang pala yung kinabit dati yan. Kasi kung napapansin yung kulay white na may second floor at saka yung kulay green na third floor na yan. Tapos yung likod ko third floor na rin. Ito lang po talaga yung sa akin na hindi ko pa pinataasan dahil wala talaga akong budget. Ngayon, yung napapansin yung kulay puti at kulay green, kasing laki lang po yan sa bahay ko dati. Isang bubong lang po kami niyan. Siguro dahil mayaman sila, nagkapera sila, kaya tinaasan nila at natira ako. At saka hindi ko naman expect talaga na titira talaga ako dyan na matagal. Kinuha ko lang pwesto para sa shop dapat. Hindi ko naman nakalain na dyan na talaga ako mag-i-stay. Mas nag-enjoy po ako rito kaysa dun sa bahay sa Paranaque. Dahil sa Paranaque boring po ako dun. Kaya dito na po ako talaga nag-stay. 8 years na po ako sa bahay na niya. Ngayon, ayan po yung tsura. Kung nakikita nyo, insulator ba ang tawag dyan? Ang kulay silver na foil na yan, na mahaba. Yan lang pala nagpoprotekta doon sa mga tulong bulok na bubong na nakikita nyo kanina. Pag umuulan, yan na po na nakasahod. Tapos diretso lang siya kung saan babagsak. Kaya pala hanap-hanap ako kung saan po yung tulo, kung saan galing. Kasi hindi matapos-tapos po yung tulo. Yun na po ang pruweba. Maraming butas na ba talaga? Ngayon, ito na po yung binili ko, itong color off. May isang klase niyan, yung hindi groove, yung plain, tapos merong konting groove, plain. 1,000 po yung isang piraso noon. Ito naman po 740 isang piraso. Makapal na rin po siya, maganda, at saka may pintura na rin. Kaya ito na lang po pinili ko para kasya doon sa budget na binigay sa akin ni Ma'am Mildred. Iyan na po Ma'am Mildred. Kaya natagalan lang po ako dahil po sa magkakabit. Dahil po kung dito po ako kukuha, naku po, baka 3,000 yatang singil sa akin pag ayos niyan kasi di pala biro talaga. So ito na po yung pwesto ko. Napapansin yung bahay. Maliit lang talaga. Pero kung susukatin, pahaba po yan, paloob, mahaba po siya, kaya medyo maliit lang siya tingnan sa harap kasi wala sa taas. So balang araw siguro someday pag nagkataon, yan na po yung minamadali ko. Talagang kinakabahan ako dyan dahil puro computer yung loob niyan mababasa at masisira talaga. Kaya sabi ko, dalian nyo na lang muna, patong-patong nyo, pakuan nyo ng konti para hindi tayo maabutan ng ulan o maabutan man ng ulan, hindi mababasa. Ngayon, nilagyan nila, basang-basa po yung isa dyan dahil umuulan, nagkakabit pa. Ngayon, yung bandang gitna, yung pinakakalo ng yero, hindi na ilagay. Yun, nilagyan lang ng lumang yero, di may mga butas-butas pa. Ngayon, tumutulo sa loob ng umulan, pero saglit lang naman siguro mga 15 minutes umulan. Pagkatapos ng umulan, inayos ulit nila. Tapos binilan ko po ng parang pinakatawag nyo sa gitna, yung pinakakalo niya. Yun, nasa 300 plus pala yung presyo. Tapos ang plain sheet na 250 ang plain sheet, nagdagdag na naman ako. Ayan na po ang minamadali ko na yan dyan. Tapos yung plain sheet na yan, para yan sa gilid ng bubong, para yung tubig na galing sa pader di tatagos papuntang baba kasi sisimintuan pa yung gilid. Yan po yung update ng aking bahay nung nagpaayos ako. Yan po yung mga yero, maganda naman at makapal. Ngayon, ito na po yung itsura niya. Bagong bihis, bagong pintura na rin po shop ko.
At bagong bubong na rin. So, masaya. Sa wakas, natapos din sa 3 araw At ito naman po yung lumipas computer pagpapagawa ng bubong. At nagpapasalamat pa ako kay Ma'am Mildred Morris, kay MNMX sa pagpabot niya ng pagmamahal kay Viva Mascara. Nang dahil po sa kanya, napalitan ko yung bubong. Maraming salamat sa inyo, Ma'am Mildred, sa kabutihan mo at si Lord ng pabala sa inyo. God bless po. Hanggang sa muli guys, paalam.